Hello guys, so kumusta kayo? No? So sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Marlon Ubaldo. So nagtuturo ko ng mga tips and tricks about sa may printing business. At kung gusto mo ng mga ganitong klase ng content, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe dito sa may channel ko. So noong nakaraang vlog ko, pinakita ko sa inyo guys yung kagandahan ng sticker label printing business. Na sinabi ko doon guys na ang kinagandahan nito, syempre unang-una is merong repeat order. Pangalawa is business to business o yung mga customer natin dito is mga negosyante. So pagpasensyaan nyo na yung aking makalat na workstation kasi dito talaga ako gumagawa. So sa mga nakapunta na dito at tinatanong kung saan ako nagva-vlog, yung mismong pinasukan nyo guys, dyan ako mismo nagva-vlog. So dito na yun mismo, ito na mismo itong maliit na space na to, dito ako nagva-vlog at syempre dito ko rin ginagawa yung mga sticker. So dudugtungan lang natin yung vlog natin noong nakaraan, pero ngayon makikita nyo guys yung talagang practical use o live na ginagawa yung paggawa ng sticker. So ipapakita ko rin sa inyo guys na yung mga sinabi ko nung nakaraang vlog na yon ay mga totoo yon. So ito rin yung sinample ko dun sa may vlog na yon. Sila Balay Norte, so nagpapagawa sila sa amin ng sticker. So ngayon ang pinagawa nila sa amin is 400 plus na stickers na ganito. Pero ang pinagawa nila sa amin is walang photo top. So ididikit raw nila ulit to sa mga item nila sa may hotel, tapos yung isa naman sa mga frozen good. Yung kasi guys ang kinagandahan kapag iTech vinyl yung ginamit natin, tas pigment ink, yung ating ink, kahit walang phototop siya guys, waterproof pa rin siya. Kaso ang problema nga lang, syempre kapag walang phototop is hindi siya scratch proof. So i-discuss ko lang sa inyo guys na yung mga sinabi ko last week ay talagang applicable yon sa my sticker label na printing business. So ito guys, yung sinabi ko noong nakaraan, na kapag ka nagpapagawa sila ng sticker, paulit-ulit na lang yung pinapagawa nila. Kamukha nito, nakasave lang to sa aking laptop. Pero nadagdagan yung kanilang layout. At hindi kami yung nag-layout nito guys, so sila rin. Yan, so ito naman yung isa pa nilang layout na ipapagawa sa atin. So ito, 6,000 pieces. So kinumpit namin 215 na sheets. Tapos ito naman ay 165 na sheets. Tapos meron pa yung isa 22 sheets. So total nun guys is 400 sheets mahigit. So ang ginagawa natin ulit, ino-open natin siya ng Silhouette Studio. Tapos dito natin siya piniprint. So yung layout guys, provided nila kasi kahit na hindi ka marunong mag-layout, huwag kang mag-alala kasi yung mga magpapagawa sa'yo, meron na talaga silang mga layout. So dito naman tayo guys, syempre ginagamit natin na printer is yung Epson L121 na lagi-lagi natin ginagamit. Ang ginagamit natin na vinyl is yung iTech na vinyl. Ang ginagamit natin na ink, syempre itong pigment ink na to. Yung iba kasi guys, gusto raw nila is 6 colors. Guys, kapag hindi ka naman professional, mas maganda guys 4 colors na lang kasi mas mababay maintenance niya at syempre mas matipid siya sa may ink. So ilang tip na rin sa mga gumagamit itong printer na to. Kapag ka naglo-load kayo ng vinyl na kamukha nito, ang ilo-load nyo lang is hanggang 3 lang. Minsan kasi sabay-sabay itong kinakain. So kapag sabay-sabay kinain guys yung 3, okay lang yon. Walang mangyayaring problema doon sa may printout. Pero kapag ka sinobrahan mo, ginawa mo na siyang 4, kapag ka sabay-sabay kinain guys yung 4, papangit na yung printout nito. Yung iba kasi ginagawa nila, pinupuno nila to ng papel o pinupuno nila to ng vinyl. Guys, hindi recommended yun kasi magbe-paper jam yan. Lalo yung mga vinyl kasi medyo madikit to, yan, medyo sticky siya, kaya minsan nagdidikit-dikit sila. Lalong-lalo na guys kapag bago yung vinyl kasi pag nasa loob ng plastic yan, dikit-dikit lang sila. So again guys, piniprint natin to, hindi na natin to lalagyan ng phototop. So ang susunod na gagawin natin, syempre pagka-print natin ay ikakat na natin siya ng cameo. So guys, kapag naglalagay kayo ng sticker sa may cutting mat, usually kasi yung ating vinyl na sticker, hindi talaga siya pantay yung cut niya. Ibig sabihin nun guys, hindi siya perfect rectangle. So gagawin natin guys, na mas maganda, pantay siya sa may tuktok kaysa pantay siya dito sa may gilid. Yung iba kasi guys, dito sa may gilid pinapantay. Mali yun guys, ang pagpapantay niyan dapat sa may tuktok. So papansin nyo dito, di ba yan, nakatapat siya dun sa may linya. Pero pagdating dito sa may ilalim, yan makikita nyo na may konti siyang awang. Yan, kasi pinantay ko siya dito at hindi ko siya pinantay dito. So ngayon, isasalang na natin siya dito sa may cameo. So gumagamit ako guys ng cameo bridge para maging pantay yung cut natin kasi katulad nga nito, pag hindi natin yan nilagay, makikita nyo nakalaylay yung ating cutting mat. So dapat ilagay natin to. Yan, so kapag nilagay natin yan, mapapansin nyo, napatag na yung ating cutting mat. So kapag okay na yan guys, syempre pupunta na tayo dito sa ating silhouette cameo. So ang settings ko kasi medyo mapurol na yung blade ko is 4, 33, 30, then yung passes ko is 1. So kapag may phototop guys, ang ginagawa ko, yung passes dinadagdagan ko, ginagawa ko 2, ano kaya ng 3. Hindi ko guys sinadagdagan yung blade depth. So ang gagawin nga natin ngayon guys is kiklik ko na lang tong send. Yan, so nakita nyo guys na effortless siyang binasa ng cameo. So again guys, pantayin natin to sa may tuktok. Kahit dito hindi siya masyadong bantay. Makikita nyo, malayo siya dito ano. Nakita nyo malayo siya, pero doon sa may pinakatuktok niya,
Yan, nakapantay yan doon sa may linya. Pero doon sa may ilalim, again, hindi siya nakapantay sa may linya. So ito guys, nakat na natin siya, no? So alisin lang natin siya dito sa may cutting mat. Tapos syempre, alisin na natin yung sobrang balat. Yan, so ganyan ako mag-alis guys, no? Parang sinishake ko siya para yung mga sabit-sabit mawala. So makikita nyo guys na perfect yung cut natin itong bilog na to. So ito guys, yung iba ko na cut, no? Ito pakita ko lang sa inyo, yan. So ganyan na siya karami. So ito siguro mga kulang-kulang 200 na sheets na to. So malapit ako matapos. Maya siguro tapos ko na tong lahat. So about sa pricing naman namin guys ng sticker, ang pricing talaga namin is per sheet. Kasi mahirap guys magpresyo kapag per piraso, no? Kasi magtatanong yan ganito, magkano po yung 2x2? Tapos maya magkano naman yung 1x1? Tapos maya magkano naman yung 1.5? So masyado siyang magulo, paiba-iba yung sagot mo kasi nga paiba-iba yung tanong niya ng mga sizes. Unlike kapag isang buong ganito, ang presyuhan namin talaga nito kapag may phototop na matte or glossy, ang price namin ito guys is 50 pesos per sheet. Kapag yung ibang phototop naman, yung 6 na klase pa ng phototop, katulad nandun sa may gilid, no, yung rainbow, leather, broken glass, 3D glitter, at syempre yung canvas matte, ang presyo namin nun guys is 60 pesos per sheet. Tapos guys, gumagawa kami ng mga promo, no, para siguradong bulk yung orderin sa amin. Tapos kapag hindi naman waterproof yung sticker na gagawin, tas merong phototop, yung ginagamitan natin itong QUAF na glossy na sticker paper, no, kasi hindi ito waterproof, tas meron siyang phototop, ang presyo namin nito is 35 pesos per sheet naman. Pero dito naman sa may ginagawa namin ito, no, nakontrata namin sila na lahat-lahat na, okay, no? So wala nang freebies. Ang bawat isang page nito is 33 pesos per page. So ang puhunan namin siguro dito, kulang-kulang 10 piso, no? So bawat page meron kaming 23 pesos. So i-times yun guys sa 400 sheets. So ganun guys kalaki yung kinita namin sa nagpagawa na to. Tapos yung mga nagtatanong again, no, kung iTech vinyl tas walang phototop. So waterproof ba siya? So basahin natin siya. Yan. Yan, so nabasa natin siya. Yan, makita nyo makinang lang siya pero wala naman nangyari sa kanya, no. So hindi siya humulas, hindi siya kumupas, no. Yan guys yung ginagandahan kapag iTech na vinyl yung ginagamit natin tapos ginagamitan natin siya ng pigment ink. Ang medyo nakakainis lang dito guys, no, kapag nasa ganitong business ka ay masyado siyang makalat. Yan, sobrang dami na itong kalat. Nakapuno na kami ng isang plastic bag, no? So ito ulit kalat to ng mga pinagbalatan ng sticker. Actually yung iba hindi na nila binabalatan. Pero ako guys, no, as a courtesy na lang or dagdag na privilege doon sa mga customer namin, no? So binabalatan ko na siya. Para ang gagawin nila guys, no, kuha na lang sila ng kuha dito. So again guys, napatunayan natin na merong repeat order dito, no, kasi katulad nga na sinabi ko, ito paulit-ulit na lang to. At nagkataon nga guys, no, pinakita ko to sa may vlog ko, after 2 to 3 days nag-order na kaagad sila ulit. Pagka nagba-vlog ka talaga medyo sinuswerte ka. Tapos pangalawa guys is business to business kasi nga makikita nyo dito, Balay Norte Hotel and Resorts. Tapos yung isa naman guys, no, nagtitinda sila ng mga frozen product like tocino. So yun naman guys, ilalagay nila yun doon sa mga label ng mga tocino nga nila. So yung isa ko ba guys sinabi doon na yung B2B ay proven rin talaga dito, no? Kasi nga business kami. Tapos pinapasa namin guys yung mga product namin na mga sticker label doon rin sa mga negosyante na kamukha nila Balay Norte. So hindi ko na sinabi guys kung magkano yung kinita namin, no? Kumpitin nyo na lang yun. Kamukha nga nung sinabi ko kanina, 23 pesos per sheet times nyo guys sa 400 sheet. Ganun guys ang kinita namin sa isang kontrata lang namin ito. Gagawin ko lahat yan, yung 400 sheets na yan sa loob lang ng isang araw. Imaginein mo, no? Ganun kalaki yung kinita mo sa loob ng isang araw. Yung sahod mo para ka nag-abroad pero nandito ka lang sa may bahay mo, nandiyan ka lang sa may shop mo kasama yung pamilya mo. Yung anak at asawa ko guys, so nandoon lang sa may kusina. So tinutulungan rin ako guys ng anak ko na ayusin yung mga sticker na yan, no? So pinapabilang ko sa kanya. Kasi guys sa bata raw, hindi raw nila alam yung pagkakaiba ng laro at syempre ng trabaho. Feeling nila iisa lang yun, no? So habang pinagtatrabaho ko yung anak ko kasi pinagbibilang ko siya ng mga sticker, ang akala niya naglalaro lang. Okay, so meron kaming bonding moment at the same time kumita ako ng malaki. So again guys, so sa mga gusto magsimula ng kanilang printing business, lalong-lalo na guys na sticker label na printing business, guys i-PM mo lang kami sa aming FB page, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bigyan ka ng discount. The Printing Shop, ayos na sulit pa.